Okay, dun sa mga who just tuned in, we are now live. Okay, napapanood tayo, napapakinggan tayo ng milyong-milyon nating viewers. TFC subscribers, hello po, kaway-kaway tayo dyan. Okay, mga friends natin from abroad. Diba, meron tayong mga nakikinig sa Paris. Diba, Amsterdam, Singapore, Dubai, Qatar, Japan, diba, Indonesia, malay niya, Malaysia. Okay, doon sa mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Roa City. Sa mga taga-Capiz, kamusta po kayo dyan? Lipad-lipad lang tayo dyan, ha? Okay, mga taga North Luzon, kaway-kaway po tayo dyan. Dito tayo ngayon to make our assignment, our homework, ano? Diba, sabi nga natin, yung homework dapat ginagawa sa gabi and not in the morning during trading hours. During trading hours is the execution part. Diba? Pero the night before, nandun dapat yung mga plano. And I hope makatulong yung mga i-discuss natin tonight sa mga plano nyo, not only for tomorrow or this week, but also for 2018. Ano? How ready are you to face the challenges of 2018? If you will let yourself, be your old self, diba, ganun ulit yung magiging performance mo. If in the last 3 years, or 5 years, walang magiging pagbabago, ganun pa rin yung magiging performance natin. So, let's make a change, di ba? And start anew. We have 355 days to go before December 31. Okay? Now, kanina na pag-usapan natin yung to go. Di ba? Sabi ko that yung previous move ng to go was a descending triangle. So meron tayong nakikitang support at 1622, 1620 levels. But right now, it's forming from descending triangle, from a downward trend, di ba? Nung downward momentum ng descending triangle, it's now transitioning to a sideways, which is good, ano? Kasi usually kapag ka mga ganito, ito yung nagka-transition sa sandok pattern. Diba? Magkakaroon ng mga consolidations along the way yan and magbubuo ng mga sandok yan before it will break out. Diba? As we all know, yung to go, mahilig sa mga sandok moves yan eh. Sa mga, yung mga previous runs yan, mga sandok moves. Ayan o, parang, ano ba tawag nila dyan, rounding bottom. Ayan, may mga rounding bottom na nagaganap dyan, mga sandok-sandok. So, nagko-consolidate. Meron siyang characteristic na nagko-consolidate siya ng matagal. So, nabanggit ko kanina na it's still below RSI 70. So, which is kind of in a sideways formation. So, nasa anatomy ng sideways formation yan, yung RSI 70 resistance. So, if it breaks RSI 70 in the coming weeks, medyo magtaka na kayo. Baka it's forming an uptrend na. But for now, we're gonna turn off our MAs kasi sideways ang setup nito. So, watch for that blue line nasa top ng box, yung box top niyan, yung resistance. Tingnan natin kung paano niya i-take yan. Pero, for now, meron na siyang higher low na create dito. Ayan, nandyan yung higher low. Ayan, oh. So, ayun yung mga gusto natin kasi this one is a higher high na. Diba? Pero, still, this is still under the curse, no? The magic of sideways. This resistance can, we are expecting that to resist in the coming days. Pag nag-breakout yan, magtaka ka na, bes. Magtaka ka na dyan. Okay, that's for to go. Next on our list, alphabetical lang tayo, ha? Tingnan natin yung CHP. CHP from the ocean. So, still, this one is still on a downward trend. Diba? Mind setting na tayo sa downward trend. If it's gonna reverse, hindi yan magiging one sweet motion. Magkakaroon ng mga resistances ahead, mga heavy, mga deep corrections, mga long consolidation. So, huwag kayong magmadali. Hindi ako nagmamadali dito sa CHP. Although, the last time na diniscuss natin yung CHP, sinabi natin that it can reverse because of that bullish divergence. Okay, so may nakita tayo ditong nakita natin yung bullish divergence na naganap dito. Yan. So meron tayong nakitang bullish divergence around here, which is pasok yan dito.
Ay, yan, tinuro ko lang, hindi ko na inayos yung chart So we have a bullish divergence there. Ayan yung nagtulak sa CHP to go up to hit 100 MA. And as we all know, 100 MA is the MA trail of CHP. Nakita na natin yan na binanggaan before prior to this. Ito yung previous bangga niya. So ngayon nandun siya ulit sa 100 MA trail. Ang expected natin dito is that it's gonna resist, Kaya ako I'm still not touching CHP. Okay, for a possible momentum trade. During this time, namili lang ako. I am still trading pumipiyok. I'm still trading downtrends pa rin naman. Gusto ko kasi I'm a downtrend baby. Your name's Baby. Nag-start ako mag-seryoso sa stocks when the market was on a downtrend, B-A-B-Y Baby. Last 2013 yun, nagkaroon yung mga nag-crash in China, yung mga Grexit, mga ganun-ganon. Grexit. Anyway, so doon ako na practice. Kaya puro mga downtrend setups. Kaya hindi ko pa rin to nilelet go. May mga trades pa rin tayo. Pero very cautious tayo pagdating sa downtrends. Okay, during this time, dalawa lang ang pinagpilian ko. It's either CHP or X. I didn't touch CHP kasi nakikita ko na medyo mabagal siya. Buti na lang, fortunately, pinili ko yung X and we were able to gain at least 70% dun sa trade natin sa X kasi naging mas mabilis. They are both on a downtrend formation. So, kailangan ko lang pumili ng isa. Hindi ko sila pwedeng bilhin na dalawa, Ayoko magkaroon ng maraming downtrend sa portfolio. This one is in the process of a reversal. So, titignan natin. Pero, right now, nasa 100 MA resistance siya, And still creating yung mga higher highs and higher lows, which is, kung papatay natin yung MAs, kita natin, meron talagang uptrend, na mini uptrend na nagaganap dito sa CHP. Okay. Tignan din natin yung pag-breakout niya sa RSI 70. Okay, this particular resistance will play a major role dito sa reversal ng tinouch na siya ng CHP, doon nag-resist. Okay, this Darvas resistance ay yung kailangan natin bantayan. And then after that, baka magkaroon na ng momentum to si CHP. Next, on the list, DD. So DD as well, sa na downtrend, short-term downtrend ito. So, meron tayong short-term downtrend dito. But on a bigger picture, this one is also on a sideways. Just like to go, meron tayong descending triangle formation dito sa Tanggalin natin yung MAs para hindi kayo mag-ton. So, meron tayong same setup to with to go. Meron tayong, kung mapapansin nyo, every time na meron tayong chart, tignan nyo yung kung nasaan yung chart in relation to RSI 70. Ako nasan siya. Diba? To go below RSI 70, this one also below RSI 70. So, malaki yung chance na magkaroon ng mga sideways or na respetuhin ito yung mga sideways resistances. In this particular chart sa DD, hindi lang Darvas ang resistance nito, meron din siya mga MA resistance. Okay, kasi meron siyang short-term downtrend. Okay, mahirap talaga i-trade yung mga downtrend, guys. 'Di ba? If you're not a long-term investor, ako hindi kasi ako ganoon eh. Medyo picky ako. May maraming times na pumipiyok talaga, Maraming times. Maraming times na mali, 'di ba? Yung mga tipong ayoko tong i-trade kasi tingin ko walang momentum. Nagkakamali tayo sa mga ganon. Maraming times na ganon. Pero okay lang. Diba? Kasi nasasakyan pa rin naman natin yung ibang mga... Ang priority naman natin is yung uptrends. Diba? Itong mga ganito, medyo picky tayo dyan. Mahirap tayong ma-hype pagdating sa mga downtrend setups. Pero this one is still on my watch list kasi meron akong inaabangan na setup dito. Na breakout setup. Next, ECP, yung namatay. Ito, namatay ito. Medyo mahihirapan. Kung nakabili ka dito, around dito sa taas nung candle, Diyos ko po,
matagal-tagal na ipitan yan, guys. Diba? Kasi kapag may mga parabolics na ganito, yung mga more than ilang percent ba tinaas nito? 2,000% from its bottom, yung recent bottom niya. So kapag may mga ganyan, tapos biglang namatay, nagkaroon ng sell down, we are expecting the stock to consolidate for a very long time until mamatay na siya. Shortcut niya yun, 2,000% yan, ilang araw lang yan. Diba? Less than 2 weeks or less than a month. Shortcut niya. So, ayun na yun. Imbis na ginawa niya yun for 10 years, 2,000%, ginawa niya lang 2 weeks. So, okay na yun. Masarap makasakay dyan pagka pataas. Pero pag bumaba, dapat wala ka na dyan. May mga definitely magkakaroon ng mga strikes to sa momentum, may mga bounce plays dyan kasi may mga sell downs eh. Pwede pa rin sakyan yon, pero overall expectation natin dito sa trade na sa stock na to, sa ECP, is mamamatay na to. Okay, just like what happened sa MBC before. Kaya same sila ng anatomy eh. So sa MBC before, ganun din. Diba? Nagkaroon ng multiple pops. Ayun o. Nagkaroon ng multiple dito. Ito, multiple ceiling to. Itong nandito sa part na to. Multiple ceiling yan. But this one, hindi ito masyadong tradable kasi during this time, yung open nito, ayun din yung close eh. Nakikita yung mga tuldok. Diba? Open and close ceiling, open and close. Multiple ceilings din yan. And then nagkaroon ng sell down, and then itong bounce play na to, very yummy yan. Diba? Kasi may mga ceiling din dyan sa bounce play. And then after that, that's it. Diba? Deads na yung stock. So may mga spikes like this one. May mga spikes like this one. Pero mga ganyan, no? Pero kapag kaganyan, wag mong i-expect na babalik agad yan sa tuktok. Diba? Kasi it's supposed to die. Diba? So ganyan na expectation natin sa ECP. Unless otherwise stated by the market, Unless proven, otherwise by Miss Market. Diba? Titignan natin. Pwede kung gusto mo naman to gawing breakout trade, meron tayong pwedeng ilagay na breakout point yan. Diba? Easy peasy!